Tingnan po natin po yung aking outline na ginawa. So, mayroong 4 na bagay na pinapanalangin si Jabez. Dito rin po sa ating binasa, sa ating talata. Now, number one, he prayed, Jabez, nag-pray po siya, he prayed that God would bless him. Yung kanyang panalangin ay pagpalain siya ng Diyos. Jabez did not just pray for God to bless him, he prayed, bless me indeed. So, ibig sabihin noon na parang ganito sa Tagalog, Panginoong Diyos, hindi lang basta pagpalain mo ako, Panginoong Diyos, kundi ang sabi niya, pagpalain mo talaga ako. Yun yung ibig sabihin niyan, na nung nanalangin siya sa Panginoon, pagpalain mo talaga ako. Nanalangin siya ng blessing. Yung blessing na ito na kanyang pinag-pray ay hindi lamang po ito sa material, kundi pati po sa spiritual na buhay niya. So personally, ay dapat mag-pray din po tayo, hindi lang po sa mga bagay na gusto natin hingin sa Diyos, kundi pati yung personal mo na buhay ay idulog mo rin sa Panginoon kung ano yung pangailangan mo. At si Jabez ay ganun po yung kanyang ginawa. At kiniklaim niya yung blessing na mula doon kay Abraham. I believe ng blessing na ito, hindi lamang spiritual blessing na doon kay Abraham na kanyang ninuno, kundi ito pati material, financial blessing ay kiniklaim ni Jabez. Sa lahat ng aspekto ng kanyang buhay. Jabez requested God to bless him greatly, exceedingly, abundantly, and beyond what he could ask or imagine. Kaya yung blessing dito na pinag-pray ay yung blessing na hindi basta-basta. Baka, oh Lord, i-bless mo ako, o pag nandiyan bless, thank you Lord sa blessing. Hindi. Yung blessing na ito ay napakalawak yung hiningi niyang pagpapala na mula sa Panginoon. At sa atin din ngayon, na mga manampalatayang Kristiyano, mayroon tayong karapatan na manalangin ng blessing. Hindi masama. Bakit? Sapagkat tayong lahat ngayon ay blessed na. Nung tinanggap mo ang Panginoong Kristo, nag-upisa nang lumaloy ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Yung blessing ng Diyos, yung pagpapala ng Diyos ay dumaloy na sa iyong buhay. Through Jesus Christ. Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa John chapter 10, verse 10, dito po sa ating talata, basahin ko po rito, nandyan naman. So, sa Tagalog natin basahin. Dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos.